At ayan, mga kakripto, pag-uusapan naman po natin dito ang pahayag ng kilalang software engineer at masugid na taga-suporta ni XRP na walang iba kundi si Vincent Van Gogh. Ayan po siya. Nagpasya po siyang maglabas ng direktang hamon sa mga taong patuloy na nagpapalaganap ng ideya na si XRP ay isang scam. At itinanong po niya kung nananatili ba sila sa ganoong posisyon sa kabila ng mga sunod-sunod na kaganapan ngayon. Hindi lamang dito nagtapos ang kanyang pahayag dahil mas pinatindi pa niya ang kanyang punto sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang mga kritiko bang ito ay naniniwala rin ng SEC at ang CFTC at maging ang Pangulo po ng United States at syempre maging ang Senado ay kabahagi na rin umano sa nasabing aligasyon. Ang kanyang mensahe dito ay direktang tugon sa naging paglalahad ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse tungkol po sa naganap na White House Crypto Summit nitong nakalipas na August 19. Para sa akin, ang ganitong klaseng hamon ay nagpapakita ng pagbabago sa usapan mula po sa simpleng haka-haka patungo sa totoong pakikipag-ugnayan sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. At ngayon, ano ba ang nangyari sa makasaysayan at mahalagang White House Summit? Ayan, ang nasabing summit nitong nakalipas po ng August 19 ay nagtipon-tipon sa isa po itong pagtitipon sa Pangulo ng United States. Ayan, kay SEC Chairman Paul Atkins, CFTC Chairman Mike Selig, at sa mga pangunahing pinuno ng pinakamalaking kumpanya sa crypto at traditional na finance. Dumalo na rin si Garlinghouse sa pagtitipong ito bilang kinatawan ng Ripple at ng buong ecosystem ng XRP. Hinikayat po ng Pangulo ang Kongreso na agarang ipasa ang Clarity Act upang masigurong mananatiling nangunguna ang United States laban sa mga global competition nito sa technology. Sa parehong kaganapan, naglabas po si SEC Chairman Atkins ng isang bagong panukala para sa pagkalap ng pondo na naglalaman ng $75 million na taunang exemption para sa mga digital asset raises. Habang ang Department of Treasury naman ay nag-publish ng kanilang stablecoin framework bago pa man mangyari ang summit. Sa aking opinyon, ang bilis ng mga pagbabagong ito ay nagpapakita na ang mga ahensya ng gobyerno ay hindi na lamang nagmamasid o nagbabantay, kundi aktibo ng bumubuo ng mga patakaran para sa hinaharap ng finance. At ngayon ay paano ba pumasok ang Ripple sa CFTC Innovation Advisory Committee? Ayan, bukod po sa pagdalo sa summit, opisyal ding in-announce na ang Ripple ay nakaupo na ngayon sa bagong tatag na Innovation Advisory Committee ng CFTC. Kasama po nila ang iba pang mga malalaking pangalan tulad po ng Coinbase, Chainlink at saka ang Gemini. Ang nasabi pong komite ay nagdaos ng kanilang unang publikong pagpupulong or meeting sa parehong araw upang talakayin o pag-usapan po ang tungkol sa regulasyon ng crypto, mga prediction markets at maging ang pagpapalawak ng artificial intelligence sa finance. Ang ganitong antas ng participation ay malayo po sa nakaraan kung saan si XRP ay dumaan sa mahabang taon ng mga labanang legal at pressure mula sa mga regulasyon. Ang environment ng regulation na binanggit ngayon ay bunga po
ng pagpupunyagi ng kumpanya na makamit ang lehitimong posisyon sa market. Sa aking opinyon, ang pagkakasali po ng Ripple sa mga advisory committee na ito ay nagpapatunay na ang mga regulator ay handa nang makinig sa mga eksperto mula sa private sector upang gabayan ang pagbuo ng mga batas. At ngayon, paano naman po nakaapekto ang 67 million holder sa pangkalahatang structure ng market? Sa gitna ng mga pagbabagong ito, ibinahagi po ni Garlinghouse ang isang mahalagang datos kung saan may humigit kumulang 67 million na mga Amerikano ang kasalukuyang nagmamay-ari ng crypto, na katumbas ng halos isa sa bawat 4 na mamamayan sa buong bansa. Ang pahayag po ni Van Code ay sumasalamin sa sentiment ng community na nakikita ang ganitong antas ng pakikipag-ugnayan ng mga institusyon bilang direktang sagot sa maraming taon na pagdududa at pamumuna. Gayunpaman, sa kabila po ng mga positibong balita, nanatili pa rin ang iba't ibang reaksyon mula sa mga tao dito sa internet kung saan may mga nag-aalinlangan pa rin at nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. At ayan, sa kabuuan mga ka-crypto, naniniwala ako na ang market, habang patuloy po itong nagkakaroon ng linaw sa batas, ay magsisilbing patunay kung aling mga narrative ang totoo. Ang patuloy po na paglago ng community at ang pagtanggap ng mga opisyal na institution ay nagbibigay po ng bagong direksyon para sa mga digital asset sa mga susunod na taon. At ayan, basahin po natin yung aktual na sinabi dito ni Van Code. Sabi niya, "To all the people who keep saying XRP is a scam coin, ruse by the founders of Ripple, do you still think this? I suppose you also think SEC, CFTC, PUTUS, and Senate are also in on it." Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan po ninyo ang panunood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended video natin dito.